Ngayong tanghali nga ay meron tayong mission dahil sinama tayo ng aking papay na maging helper dahil mag-installation siya ng kuryente. Ano lang pala, ilaw lang pala ang gagawin niya. Ilaw sa gabi. Siyempre sa gabi para maliwanag. Ayan, hinahanda na ngayon mga gamitan. At nagbablog-vlog na ako dyan. Okay, para meron tayong video-videohan. Ayan, gamit tayo ng portable drill. Ito yung lalagyan natin ng linya. Ayan, linya ng kuryente para at lalagyan din ng ilaw dun sa unahan. Para may madaanan. Ayan, hinahanda na yung... Tatabihan ko lang yung tubo. Ba ang tawag dyan? O clam. Pabalagbag dun. Tapos pag ganito. Tapos pag ganon. Yung dalawang tubo. Nasundan mo yung kanino? Buti na lang talaga at sinasama rin ako ni Papay dito. Kasi kahit pa paano nagkakaroon din ako ng kita o pera. Dahil yung binibigay sa kanya, binibigyan din niya ako pag na-helper ako sa kanya. Kaya ako naman, gustong gusto ko yun. Tsaka gusto ko rin naman tulungan sa Papay kasi alam niyo medyo mahina na rin yan. Nasa 17 na yata. 17 na si Papay. 70 plus. Kaya kailangan na rin talaga natin tulungan. Tsaka yung kabilang mata niya ay bulag na. Kaya yung isang mata na lang niya nakakita. Kaya kailangan na talaga ng tulungan. Pero bilib pa rin ako kasi kahit pa paano nakakakutingting pa rin siya ng kuryente. Hindi naman sa hindi nahihirapan. Iba kasi pag bulag na yung isang mata ay parang ano ko talaga. Tawag dito. Naiilang. Ayan. Matapos namin, nilagay na namin yung isang tubo at yung utility box sa taas. At sabi ko dyan kay Papay, kuha ka ng concrete nail kasi hindi kaya nung portable drill na butasin kasi mahina. Kaso akala ko lang pala yun. Bumaba muna ako, masyado mainit. Yun, nagkuha si Papay na concrete nails dahil hindi kayang barinahin. Portable lang kasi yung gamit natin yung barina. Hindi kayang baunin yung simento. Pero hindi ako na-satisfied. Tinignan ko yung yung barina natin, yung portable drill natin. May number pala doon 1 and 2. Pag number 1 pala mas malakas. Pag naka-number 2 kasi yung kanina kaya pala mahina. So tinisting ko sa number 1 mas malakas pala. Kaya ayun. Nung tinisting ko nung nilagay ko sa number 1, yun naman pala, kailangan pala naka number 1 para malakas yung portable drill natin. Ayan, kaya dinrill ko ng dinrill hanggang sa mabutas at bumaon. Ayan, pagdating nga ni Papa ay sinabihan ko, ay Papa, ganito lang palang gagawin, no? Na number 1 lang pala natin para lumakas. Kanina kasi naka number 2 kaya pala mahina, hindi bumabaon. So ayun, sabi ni Papa, okay. Japan siya, nakasigarilyohan pa yun habang nagagawa ko. Nakasombrero pa kasi mainit. Pero pabago-bago yung klima, naulan, nainit, ganyan. At nag-ulan na. Biglang nagdilim yung langit. Yun, nakabit na. Instalasyon na lang. Okay, andito ang butter. Ayan. Pag nakaganto, naka-off. Ito, nakapindot niya, tapos naka-off.
Ibig sabihin pag nakaupo yan, nakailaw to. Pag inon mo yan, patay ang ilaw niyan. Nakaw niyan. Yan. Ayan, helper lang ako dito ni Papay. Pero marunong na rin ako magkabit niyan. Tsaka nasa manual na rin naman yung wiring niyan. Kaya madaling natutunan lang talaga. Pero dahil nga si Papay ang naatasan gumawa niyan at siya naman din yung gumawa ng trabaho niya, siya yung mag-i-installation talaga. Pero kung tutusin, pwede na rin akong tumulong dyan kasi alam ko naman din gawin yan. Kaso lang, si Papay pa rin ang mas nakakaalam. Mahirap na magkamali dyan dahil binayaran tayo ng customer niyan ng paggawa. Kailangan pulido ang paggagawa dyan. Ang ganda pa ng damit ni Papay, butas-butas, masyadong mapresko yan. Tulad niyan, umahangin, sarap niyan sa pakiramdam. At dito naman, lumipat na kami sa main source o sa may power. At yung kinukuting-ting dyan Papay ay may kuryente na talaga. Positive, negative na yan. Kailangan bawal ka dyan magkamali. Hindi ka dyan pwedeng magkamali kasi isang pagkakamali mo lang pwede kang pumutok dyan dahil kuryente ang kinukuting-ting. Kaya kailangan sure talaga yung mga gamit na gagamitin mo dyan. Yung plies, mga pinagbalatan dyan dapat maayos. Ayan, matapos nga nating makabit yung supply ng kuryente. Success ang ating operasyon. Teke. Success ang ating pagkagawa. Ayan. Napailaw natin. At pagkatapos natin mapailaw, syempre iligpitin natin yung mga gamit natin habang si Papay dyan nakabalang-abala sa kukumpuni ng kanyang mga kagamitan na nagamit. Ako naman ay sinauli ko na yung hagdan na hiniram namin dun sa kabilang bahay. Peke, doon lang din yun sa may-ari. Ayan, teke na Papay kung ano pa yung mga kulang sa gamit niya. Iniisa-isa niya pagkatapos namin gumawa. Ayan na, sinauli ko na yung hagdan. Nakita niya naman yata kung gano'n kasipag dyan. At pagbalik ko nga, nakita ko yung coke tsaka yung carrot cake. Yung cake yan. Anong cake ba yan? Ayan o. Mondi pala. Ayan. Agad-agad kong nilinisan yung upuan na yan. Tinan nyo, papakita ko sa inyo ha. Nilinisan ko yung upuan na yan para pagkain ko ng merindahan na yan, masarap sa pakiramdam. Nakaupo at relax. Bye bye.